Nangako si Coach Chot Reyes na gagawin nila ang lahat para hadlangan ang grupo ng SMB na pulbusin sila sa Game 6. Ibinahagi rin niya ang ginawang taktika sa Game 5 laban sa SMB na posibleng gawin din nila sa Game 6 ngayong Biyernes. At si Chris Ross, determinadong makuha ang kampyonato ngayong Biyernes. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Mabigat ang pinakawalang mensahe ni Coach Chot Reyes ng makapanayon ng media tungkol sa papalapit na bakbakan nila ng SMB sa Game 6. Base sa kanyang pahayag, hindi sila bibitiw sa laban hanggang may natitirang player na kayang humarap sa SMB. Matatanda ang unti-unting nabawasan ng kanyang players bunga ng injury, kaya naman sa huling pahayag, ito ang kanyang nasambit. Tutukan natin si Coach Chot sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Narinig ko lang na lalaruin na namin ang aming ika-75 na laro sa Biyernes na pinakamarami sa kasaysayan ng PBA. Napakahaba na talaga ng season na to, di ba? Sa puntong ito, yung mga player naglalaro na lang sila sa pamamagitan ng matinding determinasyon at puso. Gagawin namin ang lahat ng kailangan gawin kahit wala si Napoy Aram at Simon Anciso. Basta't may 5 kaming player na kaya pang maglakad, patuloy kaming lalaban. Alam nyo kung tutuusin, parang ang hirap ng kalagayan ng TNT Tropang 5G dito sa finals, di ba? Bakit natin sinabi yan? Unang-una, matindi yung pressure na nararamdaman nila mula umpisa pa lang ng Philippine Cup hanggang dito sa Best of 7. Yung pressure kasi, nagmumula yan sa hangad nilang Grand Slam. Okay, ando na tayo na malimit nilang sinasabi na hindi nila iniisip yung Grand Slam, di ba? Nasa tingin naman natin, marami yung hindi naniniwala doon. Pero ang mabigat kasi sa kanila, sa kabila ng pressure na nararamdaman nila, nananatili silang lumalaban. Andito pa rin sila, lalo na ngayon na sobra yung pananalasa sa kanila ng injury. Tama yung sinabi ni Coach Chot, matinding determination at puso na lang ang nagdadala sa kanila sa bawat laban. Kulang na kulang sila sa key players eh. Walang Castro, Nambatak, Enciso, Aram. Anyway mga ka-playoffs, mamayang gabi, ngayong Biyernes, ika-7 at kalahati yan, malalaman natin kung babagsak na yung confetti para sa SMB. Ikinasa na nila yan nung Miyerkules pero hindi sila nanalo, di ba? So malaking hamon ngayon sa grupo ni Junmar Fajardo yung Game 6. Kapag kasi hindi nila nakuha to ngayong gabi, mas lalakas ang loob ng TNT Tropang 5G. Mapupunta na talaga sa kanila ang momentum na magiging mahirap sa panig ng SMB. Sa patuloy na pahayag ni Coach Chot habang kausap ng media, ibinahagi nito ang ginawa nila sa Game 5 para mapulbos ang SMB na posibleng gawin din nila ngayong Game 6 para maisakatuparan ang pagtatakda nila ng Game 7 sa linggo. Tanong, ano nga ba ang ginawa nila bukod sa nailatag nilang depensa sa SMB? Tutukan natin si Coach Chot sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Sinigurado naming magkaroon ng magandang posesyon. Nakasulat yun sa board namin. Ang unang linya sa mga paalala namin sa opensa ay magkaroon ng quality possession. Ibig sabihin, hindi kami magsasayang ng bola. At sa tingin ko, ito yung laro kung saan pinakamababa yung turnovers namin. Meron lang kaming 15 turnovers. Kaya kung hindi kami magkakaroon ng turnover, mas konti yung chance nilang makakamada. Sa palagay ko, malaking dahilan yon kung bakit namin nalimitahan ang opensa ng San Miguel. Dahil nabawasan ang turnovers namin, nabawasan din ang kanilang second chance points. Okay mga playoffs, yung weapon nila, limitahan ang turnover nila, di ba? Na kinaya nilang gawin sa Game 5. Kaya panigurado na gagawin ulit nila yan sa Game 6. Effective eh. Tapos, i-enhance pa nila yan. Mas palalagkitin pa nila ang depensa habang itutuloy lang nila yung matinding opensiba. Ngayon, depende na lang sa SMB kung paano nila pipigilan ang opensiba ng TNT. Kakailanganin din nilang mas higpitan ang depensa para mapigilan nila ang pagragasa ng grupo ni Coach Chot Reyes. Balikan natin ang turnovers ng TNT ha. Meron lang silang 15 ng Game 5. Dati ata kung hindi tayo nagkakamali, lumalagpas pa sa 18 turnovers yung tinatala nila bawat bakbakan. Sa Game 6, asahan na natin na mas ibababa pa nila yan para mas maging madali para sa kanila yung bakbakan. Isa pa rin sa nakikita natin, hindi masyadong pumuputok si RR Pugoy, di ba? Ilang laro na nila na hindi siya ganun katindi sa basket. Tingin natin, isa yun sa mga dahilan bakit sunod-sunod ang pagkatalo nila sa SMB. Sa kabilang side, para makuha naman ng SMB yung Game 6 at tuloy ang magkampiyon, sa palagay natin kakailanganin nila ng pasensya sa opensa. Lalo na si Jericho Cruz, di ba? Kailangan mas maging pasensyoso sa kanyang opensiba. Si CJ Perez din, hindi siya nagkaroon ng magandang production ng Game 5. So sa Game 6, kailangan andun siya para makatulong ni Junmar Fajardo at Don Trollano. Kung puputok sila ngayong Game 6, posible makuha nila yung corona. Kung hindi, malamang sa TNT pa rin ng Game 6 tapos do or die sa Game 7 yan. Habang ibinida na ni Coach Chot ang naging takbo ng Game 5 pabor sa kanilang grupo, tila hindi naman nawawala ng pag-asa si Chris Ross. Sa kanyang huling pahayag, binanggit nito ang magandang inilaro ng TNT kasabay ng isang pag-amin na may pagkakataon pa silang isarang bakbakan ngayong Biyernes
Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Chris Ross sa report ni Olmen Leiva ng Philstar. Isang serye ito at sila ay isang championship team. Kaya alam naming lalaban talaga sila. Maganda ng laro nila at kami naman hindi. Na-extend nila yung serye. May isa pa kami pagkakataon sa Biyernes at handa kami dyan. So doon siguro tayo mga playoffs sa tsansa nila ngayong Biyernes sa Game 6. Actually para sa akin, malaki pa rin. Kasi kahit nakita natin na kinayang tapatan ng TNT ang hustle ng SMB noong Game 5, hindi natin pwedeng isang tabi ang isang katotohanan na may off night ang isang team. Hindi pwede na ikaw na lang palagi, di ba? Hindi pwedeng perfect ang isang team. Walang ganon. Kung may bida, dapat may kontrabida. Sa tagisan ng SMB at TNT, nanguna ang prangkisa ni RSA nang kunin nila ang Games 2, 3 at 4. Hindi natin alam kung flat pa rin sila ngayong Biyernes. Pero isa ang sigurado tayo, mas naging gutom sila sa kampyonato kumpara nung Game 5. Ibig sabihin, mas inspired sila na kuhanin ang corona ngayong Biyernes. At hindi katulad ng TNT na wasak sila sa injury, buo ang SMB kaya wala tayong nakikitang rason para hindi nila makuha ang gusto nilang makuha. Maliban na lang siguro kung maduplicate ng TNT ang ginawa nila sa Game 5 kung saan hinigpitan nila yung depensa. Bukod dyan, hindi rin nagpakita ng pagkalito ang TNT kahit bumabalik ang SMB lalo na nung time na wala si Junmar Fajardo sa loob, di ba? Kung magagawa ulit ng TNT yan, sigurado meron tayong Game 7 mga ka-playoffs. So guys, maraming salamat.